Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom powered by the Pod Network. Hi, Bes. Congratulations. Si OA naman. Oo, isa ka ng Bakit? board certified endocrinologist. Freedom. Grabe yung kalayaan. As in, Maligayang araw ng kalayaan. Although hindi nyo napansin kasi weekly pa din namin nilalabas yung episodes. Nagbangko talaga March kami. na to. March na to if ever, yeah. Pero, confirmment na namin kung Ay, oo sakali. nga. Yeah. Ganda. Pero, buong January, hindi kami nag-record kasi I had to prepare for my board exam in endocrinology. And alam mo, medyo, hindi ko kasi alam paano siya isabihin, magbo-boards po ako. Tapos parang, yung iba kasi nalilito na, May di ka pa episode pa rin kayo. di ka pa ba doktor, ganyan. Akala Parang- nila board exam ulit ng... Oo. Tapos parang, I have to say na subspecialty boards po, ganyan. Kaya minsan sabihin ko na, ito po kasi... Si Doc Ella pala, illegal practice of medicine? Yung wala nagbo-boards yan? Pero yun, thankfully, dahil nandito ang aking best friend, na cover niya ako for the last few weeks sa pag... asikaso ng The pod, Sockmed ganyan. manager. Yeah, Sockmed manager. Kasi yung episodes, talagang binangko namin siya para meron pa rin kaming malabas na content. Para for sa you. inyo to. Yes. Say talaga. thank you. Oh, wow. Okay, so, yun. But, I'm free now. Oh my God. Oo. Pakilang exam mo na yan. I realized this is my 4th board exam. Oo, kasi ever. nursing, med, IM. Hala, Oo, you're super babe. bored. Tapos, that's not even counting. Isa lang. Ay, dalawa lang. That's not even counting all the exams na like, tinitake mo during med UPCAT. school. Ay, UPCAT pa pala. Hindi naman board exam yun. Pero major Entrance exam. test. On NMAT. Sa Masay mo, entrance. May entrance Oo. test din yun. NMAT. Oo nga, NMAT. Tapos yung mga mga exam during med school, yung mga comprehensive exams. Oo, yan. Yung mga mas malala. OSCE, Grand OSCE, ganyan. Oral exams. Oh, yan. Oh my God, yan. In-service exams. My board exam, itong subspecialty boards, ay dalawa siya. And that's common for a lot of subspecialty board exams na may written component and may oral exam component. And grabe, as in... Usapan natin yan. Yan. Yung mga exam na yan. Kasi yun nga, kaya namin to gustong pag-usapan ay ang dami nagtatanong, especially those outside of the field na, bakit nga ba ang exam ng exam? At bakit nga multiple board exam? This is something I just found out nung nandito na ako na yung mag-exam, di ba? So, yan ang pag-uusapan natin today. But before that, we are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors and our goal is to demystify and humanize medicine. So, sa mga nakikinig na, for the longest time, you know na we drop new episodes weekly, whether we're busy, may Whether ganap mag-exam sa buhay. siya. Nag-US nga siya na nakapag-release pa kami ng episodes every Diba? week. So, Kakain mo yun. I hope you appreciate how dedicated we Again, are. say thank you. Ay! Pero, no, actually, we should also say thank you Ay, to oo them. nga naman. Kasi sila yung Deserve. dahilan, kaya nagagawa pa din natin. I mean, we'd be talking to each other regardless. May but- nag-congrats nga sa'yo, di ba? Oo Nag-comment nga sa thank isang you. episode. Congrats, Doc Ella. Oo, Updated sila. Super na-appreciate ko na updated pala kayo sa buhay namin. And you really watch out for the episodes, listen to every episode. So, we really appreciate that. Please keep coming back and joining the conversation. Yes. At sa mga new listeners na first time tong mapanood, feeling ko curious kayo, bakit nga ba talaga? Yeah. Yung shirt ko, pagod na kami inside out, kaka-exam. Ako So, ito, bakit nga ba? pang school itong, wala lang, Ay, school. pang oo. school. Pang Oo, school oo. lang. Pero maraming rin kami episode about, Studying for the boards. Studying for the Yan, boards. okay. How to clerkship, how to Yes. internship. Or first year of med school. Oo, Paano? how to present. Kung ayaw mo ng exam, meron Yeah. kaming how to PowerPoint. How to resident, ganyan. Oo. Meron. Or anong gagawin after residency, Yes, ganyan. yes, yes. Kaya, kapag duty, ano bang ginagawa, Yes, ganyan. yes. May mga ganyan na kaming episode. And thankfully, we haven't run out of things to talk about. True. No? Ikaw kasi. Ay, sorry. Yeah, but you Ikaw know, kasi. buti, at least, Oh. mag 4 years na. Oo. Oo nga. Malapit na mag-anniversary. Yeah, we should do something together. Kain tayo. Pero para bang hindi ko makain together. O, Okay. game. Ikaw magtanong. Wow. So, bakit nga ba, madami, yun ba yung agad Hindi, yung ano tanong? muna, sige, i-orient ko ulit na sige. yung process muna ng med school. ganyan. Oo. So,
ang most na napag-uusapan ay may pre-med and then may med. Oo. Ang pre-med ko was nursing, kaya may board exam din. So, Pero technically, pwede ka naman mag-boards, diba? It's just To go to med school. I just chose to take the board exam for nursing. So ano yun parang... Kailan ka nag-exam? During med school? No, the summer before med school. Kasi may mga classmates tayo, dahil yung boards ay pumapatak during the academic calendar na. May mga iba tayo during med school. Medtech ata. Pharmacy din ata. Parang ganun. May mga boards na parang, nagko-congrats kami sa classmate namin na kakapasa lang ng boards. Nakaklase namin sa med school. Sa amin nun, yung nursing, parang, I think I took it, I forgot na. Pero summer before med school and then nalaman yung results June. First month of med school. Then siya lumabas. Pumapasok ka na, nalaman. Yeah. Pumapasok na kami. Ano mo nun? Naalala mo pa kung nasaan ka nun? Hindi talaga. I'm sorry. Yung part na yun, ang galing niya po mag-alala ng mga bagay-bagay. Pero yung part na yun, nakalimutan niya. And then, I remember it was in BSLR. Yun lang. Yun lang. Pero di ko na maalala yung ibang details. Okay. Tapos, di magme-med school ka. So, yung actual medicine, that's 4 years and then 1 year of internship. Okay. Tapos depende sa school mo kung mabibigay ba yung diploma after the 4 years or after the internship na. So, another topic altogether. Pero, kailangan tapos ka ng internship bago ka mag-board exam ulit. Okay. So, yun yung mga internship na, sila lang yung pwede mag-apply to take the physician licensure exam or the PLE, which happens twice a year, no? Twice a year pa rin naman. March and November nga ba? Basta may isa at the latter end of the year. November na ba? Kasi nung time ko parang mga ganun, September, October. Hindi na September, sure akong hindi September. Namumove na rin. Hindi, parang ina-adjust lang. Okay. Nung time ko, sa amin yung nagbagyo, so parang the first... 1 month gap. So, ano pa yan, yung board exam, when we say board, di ko na maalala yung nursing, I'm sorry, pero yung medicine board exam, it's 2 weekends. 2 weekends. So, Saturday, 1 week Sunday, 1 week apart. Tapos whole day yun. Diba? Whole day. Tapos kasi there are, yung board exam, hindi lang siya one whole exam, it's different subjects kasi. So, parang may anatomy. Kasi lately nga nakita ko parang iba na yung order. Parang nirelease yung order, no? Iba na yung order. Dati kasi parang second day or first day ang patho. Parang may ganon. So, yun, it's a really big exam kasi ang daming subjects. So, hundreds of exam questions, hindi lang isa. Tapos, I think you have to pass all, di ba? Yes, kahit perfect mo lahat, maliban sa isa pero bagsak ka, hindi ka papasa. Yeah. So, yun yung board exam. And after that, that's when you get your license. Na actually, pwede naman ang yun na yun. Yeah. We could end there and start practicing, set up clinic, do duties in different hospitals. Okay na yon. Pero for those who choose to do subspecialty, to specialize, like we did, nag-internal medicine kami pareho. That's another 3 years of residency. Tapos yun yung learning ko kasi talaga dito na after every step pala, mag-exam ka. Na parang after every training phase, so whether that's med school and then residency, parang, and it makes sense naman. Parang masabi kang board certified, kumbaga ma-standardize yung... ideally. Yeah. O kaya at least to make sure na everyone who calls themselves an internist or an endocrinologist have a fund of knowledge na at least ito. Alam nyo to lahat. And na certified by the society that they belong to. So, in our case, that's internal medicine. Yun yung Philippine College of Physicians. So, nakikita nyo yung mga FPCP, ganyan, sa mga pangalan. Hindi ko rin alam bakit yun yung name ng IM. Pero, kasi parang... Na parang kayo lang yung doktor? Diba? Kayo yung physician? Ano yung Philippine College of Physicians? So, ano sila? Kasi may iba na. Philippine College of Surgeons, ganyan. Okay, sige, gets. Pero kasi yung Philippine College of Physicians, parang, Feeling ko nag-dibs lang yun. Oo nga, parang, nauna sila, ganyan. Oo. So, all internists, whether nag-subspecialize or hindi, further, ay part of that. So, kailangan, after the 3-year training ng internal medicine, you do a board exam ulit. Written. Actually, technically, kasama yung orals. Pero ang ginagawa with IM kasi ang dami. Dahil ang dami. So, siguro mga 1,000 tayo nag-exam. Yung graduates every year. Yan parang kumukonde exam habang umaakit ka doon sa subspecialization. So, syempre marami kapag med school, medicine sa boards. Pero, tayo ata sa IM, more or less 1,000 a year yung nagtitake. Tapos, dahil nga ang dami and logistics nightmare siya kapag may oral exam component. Na sabay-sabay kayong lahat. Ang ginagawa ay nag-oral exam per institution. So, in our institution... Ganun din ba sa pedia? I don't know. Ay, hindi. Hindi ata.
So mas madami lang talaga yung IM kumpara sa pedia, no? Kasi logistics. Or I don't know, baka may ginagawa silang ibang bagay. Oo, no? Kasi iba-iba rin naman, pero basically, ang oral exam, parang siyang recitation. Oo. So, may bibigay sa inyong case na, nandun yung usual history, physical exam ng patient, and then kailangan mong mag-come up ng diagnosis Parang instead mo. of an actual physical human patient, you're given a paper describing the human being that you're treating. And then you have to give your differentials. Yes. Differentials meaning other alternative diagnosis. Bakit yun yung naisip mo? Parang tinetest kung paano ka mag-reason. Parang siya, basically revalid Oo, Or sa law school yung recitation nila. Tapos magbibigay ka ng anong bibigay? Parang I think, ang objective ay makikita nila yung thought process mo and paano ka mag-manage ng patient so that they're comfortable na ito yung gagawin mo. Kasi sa written clinic. exam, I think hindi mo ma-demonstrate yung thought process. Pwede mo kasing by sheer luck, by elimination strategies, pwede mo maitama eh. Although, mahirap pa din. Pero I mean, mas makikita mo kasi yung thought process sa oral Clinical exam. reasoning, very important. Yeah, and especially dahil nga, isa-certify ka nga, di ba? So, sa ibang society, meron din bang actual like procedure sa surge? Yeah, meron Diba? yan. May ganun yung OSCE nila. May OSCE component. Okay. Yung OSCE pala, basically, anong sabihin? Standard, structured clinical Observe structured clinical examination. So basically, mas procedure siya. Papanoorin kang gawin. And I think sa pathology, correct us if we're wrong, na I think talaga magbabasa ka ng slides. Oo. Tapos ito pa, sa neuro, sorry, ang knowledge ko lang ay dahil sa jowa ko, actual patients sila. So, sila... Na meron talagang sakit kasi they have to have a manifestation. Part yun ng hinahanap at prepare before the examination ay naghahanap sila ng patient na toxic enough na may symptom siya, pero benign enough na kaya siya kausapin. So, also with psychiatry. Yeah, both. So, papanoorin kang mag-interview, papanoorin kang mag-exam, and then i-defend mo yun. So, para siyang thesis defense, pero papanoorin ka basically sa ine-expect sa yung gawin. For you, ano mas mahirap? Orals or written? Well, kung ang format mo ay may pasyenteng totoo, na anything could go wrong, masyado kasing maraming variables outside of your control. Pero, experience mo yung written wait lang, wala pa paper tayo case. Dun, wala. Pero, in general, I would think a paper case paper case versus a written exam. Magkaiba sila ng hirap eh. Kasi parang, sa written, knowledge mo talaga yung iti-test. As in, how much you know. And, challenging siya, lalo na kapag, alam mo, na-realize ko yung galing ko sa pag-aral, nagde-diminish siya ever since high school siguro. Parang lahat naman ata. Parang nag-peak tayo nung ano. Parang yung attention span, yung sipag, yung motivation. Kasi bawat board exam, ang laking frustration nung, hindi ko na kaya mag-aral ng tuloy-tuloy. Hindi ko na kayang mag-aral ng 12 hours. Parang, yung nakaka-second, third reading. Na para bang mass. Alam mo, never ako nag-third, second reading ng anything. Kahit trans, kahit ano. As in, never. Everything. I think hindi rin kasi ako ganun mag-learn. Parang, baka I'm making excuses lang. Yung first reading mo ay deep learning na yun. Parang kailangan na-gets ko siya the first time. Parang ganun. Kaya siguro mabagal. Kasi yung mga nakakapag first, second, third, mabilis sila magbasa. Hindi ko kasi kaya yung mabilis. Tapos parang dinaanan lang ng mata ko. Parang, ako gusto ko, ito ay iba-iba ha, whatever floats your boat. Pero parang gusto ko kasi naintindihan ko the first time. Tapos yung next kong encounter with the material, more of notes or test taking, ganyan. Or parang, kapag ganito yung pagkaka-present, ano big sabihin nun? Mas gusto ko yon na ang i-review ko ay never, wala pa akong, minsan nga di natatapos yung first reading eh. Parang, and honestly, may mga hindi rin ako natatapos na coverage. Hindi ko natapos yung coverage ng IM. Ito din. Sorry. Pero, hindi mo na mababawi. Pero hindi ko din siya natapos. Ako naman, mas gusto ko yung written. Kasi yung oral exam kasi, pag kinabahan ka, yan. Ang kalaban mo talaga sa orals ay kaba. Kasi, yung mas frustrating nga ay, alam mo namang alam mo. Na alam mo kung tinanong yan in a case na written. Saka yung written, pwede mong balikan kasi. Yeah. Yung orals, pampakaba siya. Parang naalala ko ng oral exam ko nga na, parang may hinahanap na word sa akin yung examiner na something to describe this surgery. English? Girl, umabot na ako dyan na parang, starts with an S? Umabot na parang, Miss First Letter po ba? Paano ba to? Totoo ba? In my mind lang. Okay, pero parang, first letter po. Can I buy a vowel? For context, parang, it's a kind of surgery. Tapos parang may
may descriptor lang siya na gusto nilang masabi ko. Na parang gulong-gulo ko, ano kaya to? So, nasabi mo? Hindi. Nung nagets ko na hinahanap nila. Eventually. Oo. Sabihin ko na nga, teka, alam ko na po yung sinasabi nyo. minimally invasive, ganyan. Yun yung gusto nilang masabi ko. Na parang ako, kasi alam ko lang yung gagawin. Pero, so, yun. So, ganun yung, sabi ko, yung IM, written, and then yung orals, ginagawa na per institution before kayo graduate. Pero yung subspecialty, so nag 2 years fellowship ako ng endocrinology. After nun, may written and orals. It's ganito naman for most subspecialties, pero kailangan mong mapasa yung orals bago ka magpasa yung written bago ka mag-proceed sa orals. Yung time in between those 2 exams ay iba-iba. So for us, it was 1 day apart. 2 days apart. Sa iba, it could be a week apart. Sa Or iba, a year. Hindi na ata. Pedya? Hindi na. Pero dati, di ba, a year apart? Pero ano ata yun? Basta a year apart para fully fledged diplomate ka. Pero ngayon hindi na daw. Okay. Pero yung mga subspecialties mostly, pwedeng months apart, pwedeng weeks apart. So depende talaga sa society. Yan, sa amin, 2 days apart lang. So Friday yung written, malalaman mo that day kung pasado ka, and then Sunday yung oral exam. Most written exam naman sa medicine or sa track natin ay multiple choice. Multiple choice sa amin Mostly, ay 200 items. Oo, na wala namang identification. Hindi ka tulad sa bar, may essay, di ba? Pero dati daw, as in, so sa amin, important yung steroidogenesis pathway. Dati daw pinapadrawing yun. So, ibang talo, as in, mini-memorize talaga yun ng iba. Yung basis for exams, mostly may particular book kaming pinagbabasihan. Oo. As with a lot of exams naman, meron namang basis na textbook na doon kukunin or like some articles. Pero may guidelines din. Kasi nga, medicine is an ever-evolving field. Gaya ba ng board exam ng medicine? May mga din ba? Sample exams kayo? What do you mean? Hindi official. Oo nga, pero meron mga pinagpapasapasahan na ito yung mga allegedly frequently asked questions. May kaya mga by experience, ano yung mga tinatanong. Oo. Pwede din, actually, isang magandang use ng ngayon ay pwede kang mag-generate ng exams through artificial intelligence, ganyan. Pwede yon na parang hindi siya yung actual exams from before, pero parang based on what you know or what the... Kasi board exam ng medicine, di ba parang may mga popular na parang, yung basahin mong libro kasi lalabas to. Hindi, I think, ang lumalabas ay, ang napapansin mo ay may favorite questions. As in, merong mga shortong tatanungin. Parang, na medyo totoo nga. Na hindi mo alam how, pero sure kang popular. Kunwari, sa amin, it's, diagnosing of diabetes. Sure ka in some way tatanungin yan. Tatanungin how, kailan ulitin. Kasi yung exams naman, hindi naman siya parang random. Ideally, dapat meron talaga siyang competencies, objectives, na I think, obviously, sa endo, diabetes, core siya. So talagang tatanungin. Huwag kang mag-expect na walang diabetes. Oo naman, yeah. Parang gano'n. Tsaka parang yung kung anong klaseng tanong din. Kasi important yun eh. Important to establish the diagnosis, ganyan. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Tapos, ang isa sa mga, not necessarily technique, pero parang kapag naguguluhan ako sa isang question, I try to think of anong gusto nilang elicit dito. So, kunwari... mas test-taking strategy na. Oo, parang anong gusto nilang masabi ko dito. Like, gusto ba nila masabi ko na, okay, this means na kailangan may watch out for tong sakit to. So, dapat ito yung gawin mo kasi may watch out for siya. Ganyan. So, with a number of exams, medyo magigets mo siya. Pero, grabe talaga, as in, parang nag-dawn lang sa... Alam mo, nung nalaman kong okay na, pasado na, parang hindi pa siya agad tanggap ng pagkatao ko. Kasi parang na condition ako na may next exam, na laging may next step. Ay, ayoko na. As in, lagi ko iniisip, okay, may next step pa, may next phase of the competition. Mag-ano ka? Ganyan. PhD? Girl! Compre exam? Anong gusto mo? Masters? Kasi, yung ganitong level kasi na board exam, parang, I mean, pwede mag-masters, pwedeng mag-exam. Pero kasi,
iba yung level na yung pagka-board certified, yung may Maganda tayo, Besh. Real estate exam. ay, kasi alam mo yung parang may pressure kasi na konti lang kami. So parang, di ba, 1,000 yung IM. Ito, pag nag-subspecialty exam ka, depending on your subspecialty, pero konti lang din kayo. So kami 30 lang kami, ganyan. So parang, kilala yung isa't isa, ganyan. Tapos may pressure talaga na kailangan mo pumasa, ganyan. Kahit pa sabihin na kaya mo naman yan, napag-aralan mo na Hindi yan. katulad sa boards no, na parang ang dami nyo. Tapos, hindi mo malalaman yung hindi pumasa sa UST kasi hindi mo siya kilala. Ang laki nyo kasi Yeah. Pero dyan kasi, kahit hindi mo ka-institution, Pero, medyo, di ba? Oo, hindi, parang kilala nyo. Kasi konti lang kayo. Nagkikita naman kayo. During training. So yun, parang may part of me na hindi makapaniwala na, oh my God, last exam ever at di na ako mag-exam. Kasi, parang minsan talaga nag-aaral ako. Na 33 na ako nag-aaral para sa coffee. Lifelong learning! Alam mo, isa pa yan. Para kasing, okay, I'm really a nerd and I like learning. I'm the type, I like to sit in class, I like to sit in seminars, I like to raise my hand for a question. As in, I really like those things. Nawawala yung joy nun kapag may pressure, kapag may exam, kapag kailangan mo mag-perform. Kasi kahit nerd ako, hindi ako magaling mag-exam. Parang, siguro enough to pass, pero hindi ako yung tipong, Top. Oo, hindi ganon. Pero, never ako nag-top ng board exam. Nursing, med, IM, wala. Pero, I like learning, pero nawawala talaga siya kapag may kasamang pressure or may kasamang kaba. Na parang, alam mo yung i-overthink mo yung question kasi feeling mo, shit, ito ba yun? Or ito, ganyan. Pero, ang isang nilook forward ko after the exam ay, oh my God, this is so nerdy. Ay, makapagbasa na ako ng JAMA, yung mga updates sa JAMA na receive ko sa email every week. Yes. Nang hindi, sorry, talagang curious lang kasi talaga ako. Tapos, makapagkinig ng podcast ng about medicine na hindi ako napapressure na ay wow. Kasi sobrang happy ko kasi yung isang podcast na pinapakinggan ko is Curbsiders Internal Medicine. The day that I graduated, the day that I passed the boards, nag-release sila ng new episode and it was pituitary incidentaloma. Sobrang na-excite ako. As in, iba yung feeling na parang, oh my God, papakinggan ko to. Oh my God. Wala akong ganong feeling habang nag-aaral for boards. Kasi parang hindi to cost efficient, hindi to cost effective. Parang yung sasabihin naman siguro nila, iba ay expert opinion, ganyan. So, hindi to lalabas sa exam. So, iba yung mindset mo kapag nag-aaral ka for exam versus na-excite ka for other things. Or parang alam mo yung basically nagbabasa ka lang kasi may kailangan kang gawin for a patient. May ganun. Iba talaga siya. Iba yung mindset. Pero I'm so glad it's over. Pero at least medyo gets nyo na kung bakit every stage may exam. Para hindi rin kayo nalilito na, si doktor nagki-clinic na yan, ba't mag-exam pa lang At siya? saka in between the major exams, maraming iba-ibang exam na pinagdadaanan ang nagme-med. Oo, as in sa med school, lalo na sa mga exam quiz-heavy na institutions. Oo. Meron silang, some can have weekly exams, Or daily quizzes. quizzes. Oo. Meron pa silang move type exams. Yan, oo. Tapos, iba-iba ang big exam Parang ito kasi board exam. Pero parang meron ding mga comprehensive exam, basically testing your knowledge at the end of the year. Mo, ideally, throughout the whole year. Yan. Tapos, important siya kasi marami sa kanila ang papasok sa grade mo pag hindi umabot, either magpa-finals ka, mag-remedials, or hindi, or kailangan mo ulitin yung year. Tapos every module, may mga exam, may finals, may quiz. Long exam 1, 2, 3. Not to say that these are the only ways to evaluate. Yes, to evaluate, to test your knowledge. Kasi kaya nga, may duties, may mga evaluation. Small group discussions. Oo. Kasi may iba-ibang way to showcase how you think or may natutunan ka ba. But at the same time, because of the breadth and depth of knowledge na meron sa medicine, may component talaga na kailangan matest yung knowledge. And I guess yung nagbago sa tingin ko about exams is may part of me before na pagalingan to. Na parang kailangan mag-perform. I mean, papasa, that's part of the goal. Pero parang may din na, hindi ka pwede magkamali. No? Parang ngayon, na-realize ko, exams really are a rite of passage para lang ma-standardize kung ano yung mga ginagawa ng subspecialty na to or ano yung ginagawa ng specialist na to. Parang to make sure na
nasa standardized and na-maintain yung klaseng care na in-expect of that kind of doctor. Mas yun naman talaga yung reason Yeah, ng yeah. mga board exam. Walang exam na perfect, I would Yes, say. yes, wala And I nga. think parang medicine nga, sa totoo lang, marami pa siyang room for improvement, no, yung board exam ng medicine. And medyo ano pa nga parang may ano pa yan na minsan swertihan lang din na yung nabasa mo, lalabas siya. Kasama na yan sa idadasal mo. At saka yung factor din, minsan, ideally dapat hindi, yung examiner. Oo. Nakaka-apekto siya sa content ng exam. Oo, kasi kung sino yung board, or ano yung Oo. mga usual nilang tinatanong. I mean, of course, they try to be as objective as possible. Pero of course, they have their own biases, they have their own preference, and they have their own opinions of what Oo. should be asked, ganyan. Oo. So, pwedeng iba-iba talaga. So, iba-ibang atake. Pero, ano lang, just be assured in the fact na lahat sila ay may objectives na sineset together para mas standardize yung klase. Pero iba-ibang atake lang talaga. As in, Besh, alam mo ba, for the first time in my life, nag-novena ako. As in, nag-novena ako kay St. Joseph of Cupertino, the patron saint of students. Sinend siya sa akin ng junior ko. Kasi para si St. Joseph of Cupertino daw ay, parang hindi siya magaling mag-aral. So, pinay niya na yung lalabas sa exam niya, ay yung inaral niya. At yun nga. Nag-St. Jude pa So, ako. lumabas nga ba ang mga... Ay, ang dami ko kasing inaral. Pero so parang may mga lumabas naman. Okay. And I think isang helpful at shout out sa kanila ay nagkaroon ako ng small study group. Na online lang naman. Pero parang nagtatanungan, nagsisenda ng mga questions na ano din, bukod sa academic support, may emotional support din. Kasi parang malalaman mo either parang okay, na-validate ako na hindi lang pala ako yung nahihirapan Tsaka ano din, mag-aral. accountability. Ganyan. Oo, yung isa, may ano siya, extremes. Either one, nag-post na siya ng learning niya today or nag-post siya ng question of the day niya. So, parang ako dapat may maambag na ako dito kasi nakakahiya. On the other end, pwede ding, hindi rin siya nagkapag-aral today. So, parang human So, din ako. full, Oo, parang, good or bad influence. ano lang, parang na-remind lang din ako na tao din tayo. Na, kasi minsan ang hirap din kasi na kapag kino-compare mo yung sarili mo sa mga sobrang magagaling or parang feeling mo ang dami na nilang nabasa tapos you feel bad about yourself. Yeah, o kaya i-compare mo yung pace mo sa kanila. Ay, third Oo. reading na sila. Ako parang di ko pa tapos yung coverage. Wala pa nga. As in, hindi talaga. As in, parang kailangan, isa sigurong tip if ever magbo-board exam ay kailangan medyo kilala mo na yung study style mo kasi iba-iba talaga tayo at Oo. pwedeng magbago yun. Like, Ewan ko, parang at least nung boards, may episode nga kami how to boards. Ang isa sa mga binigay ko na tip dun ay may schedule ka talaga. Na Aba, your hindi ko- own schedule at alam mo yung pace mo. ako, forgiving ako dyan. Na parang, okay, mag-set ka ng schedule, pero mag-set ka din ng way to catch up pag hindi. Kasi, Parang kasama sa schedule ko yung catching up. may wala talaga. As in, mahirap Siksik. talaga. Hindi, parang, basta, ano siya, sorry, I'm not like you. So, siya kasi ay very stringent, very to the point. Siya kaya niyang, okay, move on na ako dito. Hindi ako ganon. And I'm sure I'm not alone. I'm sure may mga ibang tao na ganon din na medyo mas hirap sila with sticking to a schedule. I still recommend sticking to a schedule para may guide ka at hindi ka naman maubusan ng araw na mag-aaral. Pero I also advocate being kind to yourself kasi hindi nakakatulong kapag tayo mismo galit tayo sa sarili natin at hindi natin, parang kailangan kaya nating mag-recalibrate na okay, hindi to nag-work. Or parang natutunan ko din na okay, hindi nag-work tong ganitong study style for me. Kailangan kong mag-readjust, kailangan kong mag-rethink ng gagawin ko. So it could be na okay, hindi nag-work sa akin to, magbabasa lang ako. Baka kailangan i-exam ko muna. Like, may sample exam, iti-take ko muna, tapos tignan ko kung ano yung mga areas na mahina ako. Ganyan. Could be a number of things, but it really helps na alam mong ganun ka at alam mo kung paano ka mag-aral at ano yung most efficient for you. Wala siyang, hindi siya, it could be na ang ginagawa mo pa din ay nag-highlight. It could be na ang ginagawa mo ay exam ka ng exam or gumagawa ka ng flashcards. May ganong tao na walang highlight at all yung notes nila pero ang dami nilang nagawang flashcards. And parang mas maganda kung alam mo na yun about yourself kapag nag-exam ka na or nag-aaral ka na for exam. Kasi siya, emotional turmoil din siya na feeling mo, ang daming days na, hindi ako nag-aaral. parang nakatunganga lang. Kasi meron talagang ganong araw na nakatunganga lang ako. Parang, okay, study time today, pero nakatunganga lang ako. Tapos, alam kong walang pumapasok. Parang may chapter dyan and something, pero walang nangyayari. Parang, kailangan kong
mayigig yung sarili ko na, girl, wake up! Ganyan. Pero kailangan din na sabihan ko na, okay lang, sige, breathe, focus ulit. Okay lang mag-break. Yun. Isa yun sa natutunan ko din na hindi dapat bawal mag-break. Sorry, aminin ko na dahil board certified naman tayo. Pero ang dami ko natapos na series ngayong boards review. As in, natapos ko yung Emily in Paris, Man on the Inside. Natapos ko yung, nanonood pa rin ako ng The Pitt every week. Natapos ko yung High Potential na napapanood ko yun. Ang dami ko napanood na movies, dami ko nabasang fanfic, ang dami ko nabasang libro. Na you would say, oh my God, kaya ka pala nahihirapan. Pero parang I really needed those things to keep myself sane. Kasi kung hindi ko siya ginagawa, feeling ko kinain na ako ng board exam. At I'm at that point in life na di ko na kayang yun lang yung ginagawa ko. Ang dami ko pa rin na-attendan na kung ano-ano. Tapos parang feeling ko, na-realize ko, ngayon na sinasabi ko to, every board exam, meron akong natatapos na something. First panood ko ng Grey's Anatomy, the first season, ay napanood ko nung PLE. Natapos ko din yung Brooklyn Nine-Nine, all 8 seasons, during exam for PISBIM. Alam ko hindi naman lahat ganun, pero, well, ako ganun ako, kasi kailangan ko maging tao. So, ayun. Para lang, hindi naman sa ma-pressure. I mean, ayokong mag-encourage ng pagiging YOLO during exam. Pero ako, I'm a fan of being human. Ramdam na ramdam niyo po yung freshness ng board exam. Wow. 5 minutes po siya nagsalita ng tuloy-tuloy. Ay, talaga ba? Grabe, no? Kaya niya na mag-podcast mag-isa. I think ang ganda nung ending na yun. Wow! Talaga ba? 5 minutes yun? Oo, 5 minutes yun. Binilang mo? Yes. Ay, galing. I'm so proud of myself. Napanis yung laway ko. Ay, I'm so proud Para of bang bagong wala ka gising nang ako. i-add? Wala na. Ay, wala na. Okay, sige. Sana na-enjoy nyo tong episode na to. Talagang tuloy lang siya, no? Sana na-enjoy nyo tong episode. Pero I think nasagot naman yung tanong. Ang gusto Agree. lang naman naming sabihin ay, oo, exam lang talaga ng exam. Yes. Not because that's the only way to know that you're a good doctor, pero that's what we have right And now. be kind to yourself. Oh. Yun naman yung buod ng sinabi. Ay, niya. buo yun lang. Basically. Oh. Salamat ChatGPT for the AI summary. Oh. Do you want me to be more casual? Wow! Feel free to. If you like this episode, please follow Kwentong Column Podcast on YouTube and Spotify. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. And if you can follow us on social media for more chicken Yan kasi, updates naaway for mo Kwentong ako. Column. Pinagsalita ko kita on Facebook and YouTube at Column Podcast on Instagram, Threads, X, and TikTok. You can also join our Discord community, Call Room Tambayan, our official community server where you can join us at iba pang mga ka-call room. So each week, every other month, bahala na kayo. Pag na-feel namin. We post a new episode question every kung ano man yon to keep the conversation going. Alam mo, meron na naisip ko lang, pwede rin pala i-question yun sa YouTube, tapos magko-comment sila. Pwede. Sige. Sorry, ngayon lang natin talaga pinlano. Sige, gawin natin yan. Okay. Ano na ba to? Kwentong call room. Kwento mo sa call room. If you have any concerns, questions, or chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. Pag napili yung kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Call Room Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. And if you're sponsor, Mongol, Eraser, ano ba? Pang-exam! Pwede kayong ano. Wait lang. Gusto ko lang i-shoutout si JB Oh. kasi asang mahalaga for board exam ay support system. So of course we have our family. Yung lolo ko na ginawa, parang remind ako na lunchtime na, dinner time na, at Sunday na. Kasi parang sure ako na kahit anong schedule ko, yun yung time na dedicated for lolo. And that really helped. But itong taong to, grabe, ginawa niya ako ng exam kit right before my board exam. As in, tamang-tama, wala pa ako sa vision no, na mag-prepare ng kahit ano. Pero siya nag-prepare siya ng inagahan lapis, nag-prepare siya ng eraser, wala pala. Nag-prepare siya ng sharpener, ng mga gamot, ng kahit anong maramdaman ko, kahit anong sintomas maramdaman ko, Yes. naisip na niya yon. So, salamat. Oh. Of course. So, sa mga sponsors, you can reach us at sorry. kwentongcallroom@gmail.com. Oh, yung mga kinilagay niya sa exam kit, baka gusto niyong mag-sponsor. Agree. Okay. Oh, love you, Besh. Thank you for Congratulations. Oh, thank you for supporting me through this difficult period. Support lang. Oh, support mo ulit ako. Wow! Mag-exam ka ba? Ay, hindi na. Ayoko na. Support Last mo na ulit yun, ako last na yun. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Call Room.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.